Invest in good signage today and watch your business soar tomorrow. Kasi yung signage natin, that's the front line of our business. That's who we are. That's the nameplate of our business. Yo, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So, andito pala tayo ngayon sa Dalagit, Cebu. Meron tayong dinayo na isang kaibigan. Matagal na plano na namin to na mag-podcast. Actually, this is the second time na mag-uusap kami. Diba? And then, ngayon lang talaga natuloy. And then, yun, kausapin natin si Sir para malaman natin yung story niya. Pila ni kami nito na itong plan? Wala plano. Ako na bahala na. Kapi sa tabi. Kita mas lang ako. Si Sir Gani, oh. Pagka-uho guys siya, oh. CEO na mo. So guys, andito pala si Sir John David Monticelio Peñalosa. Ang haba po ng... Full name naman yun, sir. Huwag naman masyadong full name. Ang haba po ng name niya. So, Sir, welcome sa podcast, small interview natin, sir. Thank you, sir. Ang ginawa na ngayon. Parang ako yung kinabahan. so guys, si Sir pala is dati ko ng friend, matagal na, and then gusto niya din na mag-start ng pagko-content, and then right now pinuntahan ko talaga dito. Parang sideline na lang. Matagal na plano. And then thank you sa pag-invite dito. Galaxy Getaway Homes. Not sponsored, pero baka naman. So, Sir, can you share us a little bit about your background, about you, and then paano ka nagsimula? Right. So, thank you so much, Sarah, sa pag-invite dito. At saka, matagal na naming plano to na mag-usap regarding starting content creation. And then, yeah, pursued na. I think it's more than a year na siguro, no? Na plano. But anyway, again guys, my name is John David Peñalosa. Wag nang masyadong mataasan. John David Peñalosa, but I'm more on so-called David. Okay, so David. I'm 25 years old, by the way, and nice. in advertising business. So just a little bit of my business lang. Pa-promote naman ang business. So, sige. So, my business is called InkSpace Digital Advertising and Digital Printing Services. So, we are actually assisting small businesses, medium, and large-scale businesses scaling up their business through advertising materials like tarpaulins, large format printing, signages, or even stickers sa mga restaurants, coffee businesses, milk tea businesses, or even food businesses. So we can actually cater lots of various services. So ayun guys. Tanong ko lang, sir, sa pamilya nyo ba meron bang mga negosyante or ikaw lang talaga? Ito sir, nakakatuwang storya to. So actually, yung family na talaga namin, walang mga business, into business na mga tao. Or wala talaga yung mga, yung nakita natin yung entrepreneur. So wala talaga sa pamilya namin. Yung mom and dad ko more on, even my dad doesn't have job before or wala talaga siyang permanenteng trabaho. Yung mama ko OFW. Okay. So ako yung pangalawa sa aming magkakapatid. So 4 kami lahat. So may kuya pa ako tsaka ako yung pangalawa. Yung kuya ko is seaman. Pero again, hindi kami namulat sa karangyaan. Hindi kami yung mga rich people na parang ganon, yung born with a silver platter. I started from scratch talaga. So no one really got the chance to advise me like Sir Roger right now na binibigyan ako ng mga tips and advices kung paano ba ganito, paano ba ganyan, yung mga challenges sa business. So wala talaga. I had some friends before. When I say friends before, hindi na kami friends ngayon.
Bakit, sir? Pwede ba yan? Mamaya na yan. So, I had friends before na yung mga counting mentoring, parang ganon. But I saw na hindi talaga yung tipong pure yung mga advices nila, pure yung intention sa pag-guide, sa pagtulong. So ayun, wala na kami ngayon, pero I acknowledge their teachings kasi may na-learn naman ako sa kanila. At saka doon din nagsimula kasi one of those friendships are failures, no? So failure. So I've learned about it. So yeah. So, Sir David, sa ngayon ba, kumusta yung family mo ngayon? Ngayon na meron ka ng business, meron ba silang support sa'yo? Or kumusta ba yung pagkikitungo nila sa'yo? Well, nung una, of course, marami tayong tinatawag na mga doubts. Okay? But I'm not saying na bad yung family ko. I'm not saying na I'm very ungrateful na family ko sila or gusto ko na ibang pamilya na lang yung mag-support sa akin. No, of course na. I'm very grateful with my family and I'm still thankful because hindi dahil sa kanila, wala naman ako dito eh. Pero of course, when I started my business, wala talagang walang suporta. Of course, na-shock na lang sila. What? May business ka na? Nag-establish ka ng business? Hindi mo nga alam kung paano ganito, paano ganyan. At yung advertising na business pa talaga, hindi ka nga marunong mag-layout eh. So parang ganyan. Hindi ko naman sila ma-blame kasi totoo naman eh. I mean, those people who establish a business na wala silang alam is just crazy people. No? So that's why na walang sumusuporta. So I started it with myself and of course with my partner. And then slowly nakikita nila na yung business niya parang okay So andyan nakikita nila, I support you, in-encourage ka na nila. Yes, in-encourage nila and of course I'm very thankful na ngayon okay naman yung pakikitungo nila at saka dumami yung friends ko. Nice. Bakit? Dumami, totoo yun. At saka marami akong nakilala ng mga relatives, hindi ko nakilala to eh. So, totoo yun guys. Pag nag-establish kayo ng business at saka nag-grow yung business nyo or naging successful kayo, dadami yung friends at dadami yung mga relatives na makikilala nyo. Promise, di ba? Di ba? Totoo yan, sir. At first, hindi talaga sila maniniwala sa'yo. Kasi parang suntok sa buwan. Parang hindi siya reality. But then, after all, pag nakita nila na parang naging successful ka na. So, diyan nila makita na, okay, maganda pala yung pinasok niya. Yun. I think, I could say 90%, 95% ng mga business owners, ganito yung, nafe-feel talaga yung ganito. Kasi, again, when you start a business, you have to really conquer everything. No, kasi it's like you and me against the world, parang you and your business against the world. So wala talang susuporta sa iyo. At saka I'm also thankful with my partner na kahit gaano ako kabaliw kasi intrusive thoughts ko parang gusto ko mag-business ito, impulsive. Yan. Gagawin ko talaga to. Gusto ko makuha to. At saka of course makita siya yung nakita sa labas eh. Yung anong tawag doon? Parang naka-zoom out. Yes, parang gano'n. Parang gano'n, guys. Parang naka-zoom out na. Basta siya yung nakakita sa lahat. Yeah, sa lahat at saka sa akin. Kung ano yung mga actions ko, kung ano yung mga plans ko. Feasible ba? Kaya ba? Financially, psychologically, mentally, physically. Kasi sometimes, hindi naman natin na tulong. Sometimes, bilang sa mga negosyante kasi, parang positive lang tayo lagi, di ba? Yes. Pero, swerte tayo na merong isang tao na alam mo yun, nakakakita siya na, baka matalisod ka dyan in the future. Parang ganon. Yes. So, kaya, ayun nga, despite nun, support pa rin. Parang, okay, gusto mo yun, sige, supportan ka. Kahit alam kong mamamatay tayo dyan. Sabay tayo mamamatay. Hindi naman ganon. Hindi naman, not to the point, of course. Kasi aware naman tayo kung saan yung limitation natin. Diba? Pero sir, ang swerte mo, kasi very seldom na makakita ka ng partner na susuporta sa'yo. Yes. Masasabi ko rin yun. At saka, same to you, sir. Same to you. Yes. Kasi, alam mo naman,
So, makikita ko talaga na importante yung mga spouse natin, yung mga partners natin. Yes. So, ayun guys, makikita naman natin na being successful, sinabi nila na in every, anong tawag doon? In every man's success, there's a woman behind. Diba? Parang ganun. Oh, si Barack Obama tayo. Michelle Obama. Okay. So, parang ganon talaga. Totoo yun. So, one of the best decision na gagawin natin sa life is choosing the right partner. Diba? Yes. So sir, going back doon sa business mo, paano pala yan nagsimula? Okay. Ing Space Advertising started last 2023. So, hindi gaano ka, talaga. Bago pa lang talaga, no? Mga 2 years. 2 years, yes. 2 years. But, alam mo, sir, grabe yung experience. Kasi, I started in a very, very small, talaga, yung commercial, space. Yes, commercial building space talaga siya. Pero, grabe ang liit, sir. Grabe ang liit. Magkano ba yung renta doon? Ito guys, ha? Kapag nanonood ka, ma'am, sorry ma'am, pero sorry talaga, napakamahal. Magkano ba? Okay, ito na lang. 10 square meter. Paano ba? Parang ito. Okay, itong square na to. Yan, at saka dito. That's 12,000. Uy, ang mahal. Grabing mahal. Dito sa Dalaget? Yes. Mahal Can na you yan. imagine? Yes. Grabing mahal. Hindi talaga mahal na yan. Grabing mahal. Oh. Pero sir, kakastart mo pa lang, pero kumuha ka na agad ng space. Yes. That's how crazy I am, guys. Grabe talaga. Ito lang, sir. Little bit of a background, ha? Wala talagang background sa pag-layout o parang paggamit ng Photoshop. Oh, bakit napunta ka dyan sa ganyang business? May kakilala ko, may friend ako, sir. Okay. Actually, best friend ko to siya. Grade 4 pa lang magkakilala, friends na kami, grade 4. And then, meron siyang shop sa Lapu-Lapu. Meron siyang shop na, grabe, sir, print lang ng documents, lamination, rush ID. Malaking kita, sir. At saka, sir, ito yung friend ko is nung pa lang kami sa elementary at saka high school, hindi siya sir, hindi yung mga top yung mga ganun. Palaging uma-absent, parang yung jolog. So, sorry for the lack of better terms pero grabe, saludo talaga ako sa best friend ko nun. So, ayun sir, ako nga nakapag-enroll ng kolehiyo. Tapos yun, hindi. So nakita ko sir, grabe yung So, tinanong ko siya. Na-motivate ka doon? Yes, na-motivate ako kasi kaya niya, kaya ko rin to. Parang ganun ba? So ayun, sinabi ko sa kanya nga, Gaw yung tawagan namin Gaw, pwede ba akong maging UGT mo? 1 week lang. Nice. Hindi mo ko babayaran. Ano lang ako, parang yung mga ID, para expose ko yung self ko sa reality kung paano ba talaga mag-handle ng customer, real customers talaga. Nice. So, ano ba yung pressure kapag nakatingin habang nagli-layout ka? So, ayun, 1 week, sir. Pagkatapos ng 1 week, feeling ko, kaya ko na. Ayun, sir. Mabuti naman, naging okay lang sa kanya. Free labor yun, sir. Alam nga naman, kasi mag-hire ka pa ng tao. Mahal yun Tama. So, ayun, assist lang ako. Tapos, gumagawa ko, nag-layout ng mga ID. Tsaka nagtanong-tanong, Gaw, paano gamitin to? Ano to? Para saan to? So, ayun lang. Tsaka ako pang naglilibre sa, Gaw, lilibre kita ng lunch. Parang ganun. Pero yan, yung ginawa mo, sir, siya, pinagbabawal na technique. Ganito kasi yan of course, the best teacher is experience, di ba? Yes, exactly. So, kaya nga, in-immerse ko talaga yung sarili ko na magtrabaho talaga ako dun sa kanya. So, ayun, tinulungan naman niya ako. Grabe, pasalamat ko sa iyo, Gaw, kung nanonood ka man. Thank you talaga. Isa yun sa mga tumulong sa akin mag-start. Pero ngayon, sir, okay lang kayo? Okay Yes. Yung communication niyo? Grabe. Kahapon, nice. nagdodota pang kahapon. Yun nyo rin ako. Yun yung namin, sir, yung banding namin. Dota Nice, talaga. nice. Kaya, ayun, grabe. Thankful talaga ako. Nag-start ako ng 2 PCs at saka 2 printers lang. More on document printing lang ako nag-start. At saka, 1 year lang yung yung contract ko sa lease ko sa building. Then I've decided na paano ba to? Wala isang tao lang yung pwede ko ma-hire.
Okay. Kasi di pwede marami kasi wala nang mauupuan. At saka tight na yung space. Sabi ko sa sarili ko, maghanap kaya ako ng ibang spot. So, you started yung mga ID. Yes. Ganun yung mga ginagawa mo. Pero later on, nag-improve ka. Yes, nag-innovate. Yes, Yun. nag-innovate ako. Nakita ko yung nakita ko yung potential ng advertising business. Kasi nakita ko na, yung tarpaulin business, napakamahal ng mga machines. Nung nagtanong ako sa mga empleyado sa ibang mga shops, okay naman, kaya naman bayaran eh. So, yung malaking talaga? Machine? Yes. Ano ba? Yes. Ano yan, sir? Utang or cash mong binili? No, wala talaga. Wala tayo dyan. Yung mga negosyante, alam niyo yan. Alam niyo yan. Walang cash-cash yan. Pinagbabawal yan. Utang talaga. Utang. Kahit may cash ka, utang talaga. Kasi, alam mo na yon kapag negosyante ka, kailangan mo maging liquid. Kasi, anytime, pwedeng mangailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Totoo. We need to have backup funds. So, ayun. Nag-try ako, sir. Ito rin, sir. May story ako, sir. Sige. Isa sa mga first empleyado na yung marunong na talaga yung mag-operate ng machine. Nasa competitor ko siya. I won't deny the fact na inoferan ko. Parang ang tawag doon, sir. Ang tawag doon? Sa atin yan. Sinabmarino. Sinabmarine. So parang sinabihan ko siya na, pero ganito, sir. Nakakatawang sa Marino. Kasi, bakit? Alam mo yung sweldo niya, mas maliit yung binigay ko. Sabi ko, mas maliit yung offer ko. Nakakatawa, sir, kasi, alam nga, sa Marino, dapat lakihan mo yung offer mo eh. Totoo. Pero, alam mo, sir, kinagat niya. Sabi niya, di ko alam kung saan siya na Kasi, sabi ko sa kanya, if mag-start ka sa akin, magtrabaho, hindi ko ipapromise sa'yo na magiging anong tawag dito, marangya ang buhay mo right away. But, sinabi ko sa kanya, one of the most successful na employees or yung nakaka-benefit talaga sa company are those employees na nagsimula or tinatawag natin na pioneering. Ayun. Yes. So, kapag lalaki yung kumpanya, syempre, sino naman ang ipopromote? Sino ang bibigyan ng mas malaking sahod? Syempre, yung nagsimula. Di ba? Especially when you're performing really good. Di ba? So, ayun. Yun yung sabi ko sa kanya. Hindi ko mabibigay yung, say example ngayon, sir, yung 400 plus lang yung minimum dito eh. Sa province. 400 something. I don't know the exact number, but sa city, 500 na ngayon. Parang ganun, before, 2 years ago, that was 300 pesos here. Sa province, 300 plus, almost 400, 80 something. And then, binigay ko siya, 250 lang talagang kaya ko eh. Kasi alam mo, document printing, sir, 4 pesos lang. Yung mga kompetensya ko, 5 pesos. Ako, nag-down talaga ako ng 4 pesos kasi alam ko nga, walang pupunta sa akin eh. Same, kasi bago pa lang ako eh. Kaya ayun, ginab ko ang opportunity. Sige, trabaho ka sa akin, then 250. But, yung mapapromise ko lang sa'yo, is yung 250 mo ngayon, hindi magiging same yan in the next 3 to 6 months. Especially when you help me to grow the company. Nice. So that person ba is andyan pa rin sa'yo? Yes. Nagtatrabaho pa rin? And right now, he's earning 3 times. Nice. Yes, 3 times yung na-offer ko sa kanya. So, ayun, grabe, thankful sa kanya. Drastic yung change ng buhay niya. Nakita niya talaga na iba na talaga yung way of life niya. Before, yung sabi niya, wag yan kasi mahal. Ngayon, kaya niya na. Kaya niya. Ayun, grabe. Thankful din ako sa kanila. Thankful. Even sa mga new employees ko ngayon, grabe, thankful pa rin ako kasi alam niyo naman yan, yung mga may meetings kasi ako, month in, month out eh. So, sinasabi ko sa kanila yan, hindi ako anong tawag doon? Natapyas ba? na magiging thankful sa kanila. Thankful din ako na, thank you sa pagstay mo dito. So, ayun. Pero ang dami nyo na ngayon, sir, no? Mga ilang taon na ba meron ka? Nasa mga 7, 8, 9, 13. Dami nyo na pala. Yes. And we're still growing. Actually, hiring pa rin kami. Yeah, we're still growing. Kasi nice. Congrats. And ito pa, sir.
yung next na nakuha namin na building, ano pa ako, nag-expand. Kinuha ko pa yung ibang ano tawag dito? Space sa building kasi hindi na kaya eh. So meaning growing talaga yung business. So, nice. Grabe yung blessings. Thank you pa rin. Thank you Lord, of course. Hindi dahil sa kanya, 'di ba? Hindi dahil sa kanya, wala tayo ngayon eh. So ayan, so far everything is falling into place and lahat-lahat ng mga ano natin, pinagagawa natin bumubunga naman eh. Nice. Yan. So grabe guys, ang ganda ng story ni Sir David, 'di ba? Maiiyak na nga ako eh. so ito guys, so Sir David, sa business niyo po ngayon sa Inkspace, ano po yung masasabi mo na pinaka like specialty niyo po sa business niyo, and then sino yung mga target market niyo po ngayon? Actually right now, maraming services yung ino-offer namin sa mga clients namin. And then I would like to highlight 3 lang kasi kulang yung isang oras natin yung pag-iisa-isahin ko eh. So ito yung una is the sticker label. So sticker label is yung nilalagay sa packaging. Yung pangalan ng business mo, kahit ano pa yan. May it be food, may it be drinks, may it be kahit ano. Diba sa inyo rin, naglalagay kayo, diba? Meron. Right? So, sticker label, most of the time, taken for granted to ng mga mga business owners, especially small business owners, kasi nakikita nila as expenses eh. Hindi nila nakikita yung value na, kilala mo si Starbucks, diba? Si Starbucks ngayon, piniprint na lang nila yung logo nila sa direct cup talaga. But before, Starbucks, Boss Coffee, or other brands ngayon, even Jollibee, stickers yung ginagawa nila. Stickers yung dinidikit nila. Yes, sa mga cup nila. Yeah, so, yan, nag-start sila sa mga ganyan kasi nakikita lang ng value eh. Kasi, iinom ako ng kape, makikita ko yung logo nila. So, ayun, there's a huge difference if walang logo or walang label yung kinakain ko, yung iniinom ko. Kasi that retains the psychological attention. Okay. The attention. Kasi kapag nakikita yung logo nyo eh, may explanation yan psychologically. Kasi di natin napapansin yan. Makikita natin, nagiinom tayo ng coffee or ng kahit anong beverage, soft drinks. Yes. Nakikita natin yung logo ng brand. So, that's, makikita nila, alright? And then, the time na makikita nila ulit yung logo mo, masasabi nila na, familiar to diba? So, I forgot the term, but that's actually psychologically explained na kailangan talaga yan ng mga brands. So, yes, that's number 1, sticker label. Pangalawa is the signage. Right? As what I've mentioned in my my employees or even my clients nga, invest in good signage today and watch your business soar tomorrow. Kasi yung signage natin, that's the front line of our business. That's who we are. That's the nameplate of our business. Right? Kung papasok ka ng trabaho or 'di ba sa eskwela, bakit may ID tayo? Para malaman kung sino ka. Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? So, same with the signage. Saan ba dito yung Saan ba dito si Inkspace? Saan ba dito yung Blue Arm? Yung parang ganon. Right? So, it's very important, guys. Don't take it as an expenses because, guys, again, I've heard a lot of testimonies ng mga clients namin na parang yung gusto lang nila is okay lang yan, okay lang wala kasi makabayad tayo sa DTI, parang ganon. Extra expenses na naman, BIR. Pero guys, mind you, and this is a very important reminder talaga na if you are going to take your business in the next 5 to 10 years, you have to have a signage for your business. Okay? Nice. So that's second. The third one is ito, yung uniform. Marami na uniform ng uniform sa trabaho? Yes, uniform, any types of uniform, may it be sa trabaho, but of course sa school wala kami noon. Pero we also target yung mga uniform ng mga teachers. PE uniforms. Yung mga events. So we do that rin.
So, ayun, uniforms, it's very important kasi, of course, malalaman ng mga tao kung saan ka ba, taga-saan ka ba, saan ka ba nagtatrabaho, saan ka ba nag-eskwela, your uniform is your identity rin. Kasi malalaman nila kung, uy, sa ano to? Sa Inkspace to. Uy, ito, taga dyan lang yan. So, I mean, di ba, sa ID natin may mga contact details, parang ganon, right? So, paano malalaman yung mga na-disgrasya din? You know, I mean, knock on wood, mga na-disgrasya, uy, sino ba to? Saan ba to? Hindi namin kilala yan. Taong gilid lang yan. Of course, when you have your uniform, malaman, uy, tawagan mo, sa ano yung eskwelahan na yan? Okay. Diba? Grabe, ang lalim pala talaga ng sa uniform, no? Yes. Ngayon ko lang na internalize ba na. Yes. It's grabe yung important ng uniform. Nakikita nyo guys, yung tatlong yun is actually promoting the name of your business. Actually promoting the brand, your brand. Kasi sa label mo, sa packaging, sa signage mo at saka sa uniform mo, your logo, your brand is visible. So meaning nakikita yan ng mga tao. So that's also free advertising, ha? Yeah, kasi naglalakad ka sa daan eh. Sumasakay ka ng jeep, nakikita ng mga tao, uy, Inkspace, uy, si Blue Arm to. Tapos pag nakita nila ulit yung logo mo, uy, familiar. Diba? So ayun guys, I mean, maraming mga services na mabibigay natin, ma-assist natin sa mga clients natin, but I'm actually focusing just with the 3 kasi one of the most important services ni Inkspace ngayon. But guys, if you're looking at tarpaulins or frames or Rush ID, marami. Oh, grabe, ang dami naman pala ng services niyo, sir. Grabe, ang dami guys. I mean, malulula kayo kung gaano karami yung mga services namin. So ngayon, sir, sino ba yung mga tina-target nyo, mga customer? Right. Before, when Inkspace advertising has just started, yung first yung target market ko is they are students. Students kasi number 1, I mean Inkspace started with document printing, lamination, IDs, of course. Okay. And most of the time students lang yung nangangailangan nun eh. Right? So, of course, students kasi 2 PCs and 2 printers. So, wala talaga akong ibang services na ma-offer. So, ayun, when the company grew and I saw that we have to innovate, and as the business developed, nakikita ko na we can transition from targeting students to targeting private business owners. Nice. Right? Kasi mas malaki yung potential eh. I mean, if we're talking about the return, if we're talking about the budget, if we're talking about the mindset, mas nakikita nila ng value compared sa mga students kasi. And then, sa mga companies din is, din sila, parang bulk yung ordering nila. Yes. Diba? Mas marami yung in-order nila. Yes, mas marami. So, it's like, as what you've said, bulk talaga. Hindi yung paisa-isa. So, isang client mo lang, ulit-ulit pa rin yung umorder. Yes. Diba? Yan yung kagandahan kapag B2B. Yes. Business to business. Customers. Repeat customers. And I mean, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Kasi si Inkspace is iba yung business model eh. Kasi maraming mga companies na printing, same industry namin. Iba rin yung style nila eh. Iba rin yung way of finding clients. Iba rin yung target market nila. But sa kanila na rin yun. Sa Kang Inkspace advertising, we really focus on those, especially when you start a business, yung mga nagsisimula ng business, kung paano ba, saan ba magfo-focus sa business? Mag-focus ba sa packaging? Focus ba sa marketing? Focus ba dito? Focus ba ganyan? So, hindi nila alam. Kahit ako when I started Inkspace 2 years ago, I was like, saan ba yung unahin ko? Sa equipment ba? Financial ba? Sa ba? Magpapalogo ba ako? Or okay lang na hindi? Kasi may nakikita naman successful, walang logo eh. Totoo. Right? So, one of the things that we can promise when you initiate your business, or even build
relationship with Inkspace is that may ma-advise kami sa inyo. So, it's not a paid service na, no? Parang value-added service niya. yes, value-added na bibigyan ka namin ng advice na ano ba talaga yung uunahin? Paano ba gawin? Saan ka ba makakales? Saan ka ba makakaano? Yung parang mag-grab yung opportunity, mas malaki yung return mo dito. Ito muna unahin mo. So, we do that too. So, parang ginagawa yung parang tailored fit siya, yung depende sa budget nila, depende sa style nila, depende sa need nila. Okay, parang hindi lang na parang nagpa-print ka, okay, print din and deliver, that's it. No. We also ask, para saan ba to, ma'am? Para ano ba, for business, for vlogging, kasi we also do vlogging stickers May mga vloggers din tayo na mga customers. So ayun, business, especially business owners right now, they are confused. Right? So, ano ba? Paano ba to? So, we do give tips and advices kung paano ba, saan ba tayo makakales. Yes, makakales. Sir David, so ano po yung pwede mong ma-advise sa mga kaibigan natin, mga bossing natin dyan na gustong pasukin yung pagdinegosyo? Ano kaya yung pwede mong ma-advise coming from you? Unang-una guys, yung pinakauna talagang gagawin nyo is really invest in yourself. Invest in yourself because wala kang ma-impart na mga values or lessons or even sa example, magtatayo ka ng negosyo, paano mo ba malalaman kung anong gagawin sa negosyo kung di mo alam kung paano mag-operate ng negosyo? So you have to really invest really in yourself. Books, watching videos, yung mga ideas kung sang negosyo anong negosyo yung papasukin mo. So, kumbaga, before ka pumasok dyan na negosyo na yan, dapat may knowledge ka talaga dyan. Yes. But totoo. I'm not saying na, because that, sometimes, yung sinasabi nila, you are actually preventing them to make failures. Kasi, alam mo naman, pero, you have to really know the industry that you are, entering. Kasi, lesser failure, meaning lesser ka ng investment bito nga lesser loss. Okay. Ano ba? Okay. So, kumbaga, ang ibig mong sabihin, sir, is if meron ka ng idea sa business na papasokin mo, mas meron ka ng advantage sa iba na kagaya sa amin. Ang dami naming pinagdanan na failure, lugi. Pero if ikaw, alam mo yung business mo, mas malaki yung chance na malalasan yung kasi when it comes to failure, meron yang kaakibat na mga consequences gastos, di ba? Diba? We can't deny the fact nga kapag magfe-fail yung business mo, loss yan You've invested, hindi mo masabi, hindi ka nag-invest ng time at saka yung pera. Kasi yung pera mababalik, pero yung oras hindi. Totoo. Diba? So you have to have the knowledge in starting a business. So yun lang talaga, invest in yourself. May tip na kayo So for those people or for those kahit wala ka pang business ngayon, don't worry. Walang problema 'yan. Kapag nanonood ka nito or kapag pag nakita mo to for your page mo sa YouTube or recommended videos mo, this is your sign to actually start a business. Kasi 'di ba? As much as possible, we encourage younger generation na mag-start ng business nila kasi no one, anong tawag nito, walang yumaman sa pagiging empleyado. Tandaan niyo yan. Nice, grabe. Actually, right now, ang dami kong mga, tawag nito, goosebumps ba tawag dyan? Grabe. Actually, 25 years old pa si Sir David, pero ang daming daming wisdom. Well, so, thankful pa rin sa experience. Yes. Thankful sa mga tao. So, sana next time, meron pa tayo mga susunod dito na mga podcast, di ba? So, sir, paano ba sila makakontakt sa'yo if anytime gusto nila ng service? Yun. Guys, don't be hesitant to message us in our Facebook page. That's Inkspace, right? At print.inkspace, right? And contact us with our numbers na siguro dito. Sige. Below. And then, with our email, that's print.inkspace@gmail.com. At saka guys, watch our TikTok May lalabas kami mga TikTok. Marami kayong malalaman doon yung mga regarding sa mga advertising materials natin. Alright? Ayos.
So yun guys, follow natin si Sir ha. Meron you. siyang ila-launch na bago niyang page, tsaka YouTube channel mo. Yes, YouTube channel. Yes. Nice. Okay. Promoting my personal Sige, pwede. personal YouTube channel. That's gonna be John David Peñalosa. That's David. Actually, maraming ideas. Names David, daily videos, parang ganon. Pwede. Oh. So, ayun, I'm starting to figure it out. But you can contact me personally, John David Peñalosa, yung personal Facebook. So Nice. you can actually PM me, guys, if you are, a business owner starting a business. I can actually give you replies, and not necessarily financial advices, but at least tips na ano ba yung mga mistakes na nagawa ko na pwede nyong ma-avoid. Yeah. Diba? Yun yung dapat mong i-share sa mga future vlogs mo, sir. Yes. Alright. At least para marami tayong Yes, very excited, guys. Start na kayong magnegosyo kasi malaki yung chance na aangat yung buhay natin. Yeah. So thank you so much, sir, sa sa Sure. oras mo ngayon. So I appreciate na pumunta ka talaga dito. I'm honored, guys. Actually, Sir Roji, matagal na naming plano to. Pero ngayon lang talaga nagawa. Ayos. So see you on our next video, guys. See you. Bye-bye.